So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 2x2 yung battle na re-reviewin natin ngayon, pero wala to sa tournament, non-tournament battle, at ito yung Sinyo Tipsy D versus Jonas Lipcram. So yun, Flip Top Festival 3 years ago, no? 3 years ago nakalagay sa video, so yun yung susundin natin. At isa sa mga napakagandang match up on paper nung nakita natin or nakita ko yung lineup ng mga battles nung Flip Top Festival. Andito yung sa pagkakatanda ko, andito yung Shernan Poison 13. Dito rin nag-perform si Loons. Marami nag-perform ng mga MCs dito, 'di ba? Ayun, Sinyo Tipsy D versus Jonas Lipcram. Sabi ko on paper, tayo na napaka solid na match up, napaka balance na mga MCs, napaka marunong bumara, marunong mag-jokes, balance sila kumbaga, no. So shoutout sa pinaka nag-request nito, unang nag-request nito, shoutout Vladi. Sana mapanood mo yung battle na to, sana mapanood mo yung review ko na to sa request mo. Nakakatuwa kasi alam naman natin na nag-joke si Sinyo dito. Ang sinasabi ko lang na nakakatuwa kasi syempre ito yung match up na muntik na, 'di ba? Muntik nang magharap sa magharap sa 2017. Bakit ko sinabi muntik na? Kasi yung na-review ko na yung Jonas Lipcram sa 2x2 2017, yung kay Dilim Sibil. Masasabi ko muntik na kasi kung hindi nag-overtime ang Jonas Lipcram doon, possible dumikit pa yun kasi sobrang naging mahaba lang yung yung mga rounds ng Team LJ doon, 'di ba? Napanood niyo naman siguro 'yon. Naging mahaba talaga yung mga rounds nila. Tapos syempre kung nakalut sila doon, Team SD, no? Team SD. DFG rather. Team DFG na hindi rin natin masabi kung anong klaseng Lipcram Jonas yung magpapakita doon, 'di ba? Pero superb yung Team DFG that time. Pero yun, going back, ang insights ko nung before nung nakita ko yung match up na to, sobrang balance, no? Hindi parang para sa akin either way yung battle kasi alam naman natin Lipcram kaya niyang bumara, kaya niya mag-jokes. Si Tipsy D, ganun din. Kaya niyang bumara, kaya niyang mag-joke. Jonas, alam naman natin ang forte ni Jonas, pagpapatawa. Sinyo, ganun din, ganun din, di ba? So, sobrang balance. Kaya nakaka-excite nung nilabas yung match-up, nakaka-excite kasi hindi mo alam kung sino man nanalo sa battle na to, di ba? Marami nagsasabi na kulang sa chemistry ang Tipsinyo, gamay na ng Team LJ ang 2x2. Marami nagsasabi ng ganun. Pero, yun, pa rin, respect pa rin, magandang battle. Pero, ito yung second time na mapapanood ko yung battle na to. At the same time, marireview natin siya. So, tignan natin. Basta, ang pinaka naaalala ko lang sa battle na to is, sumakas yung tagiliran ni Sinyo, tapos hindi na siya nakapag-spit gaano. Yun lang. So, tignan natin kung natin masasabi natin. At the same time, marireview natin. Okay, let's go. Shoutout ulit kay Vladi sa unang nag-request ng battle na to. Lipcram at Jonas, pinili naman nila mauna, Sinyo Tipsy D. Tigdalawang minuto dapat, 5 hurado, pakinggan natin, the Flip Top Festival, unang para, Sinyo Tipsy D. Yo, gang! Yo! Idol! Pwede pa picture? Si Jonas ka, di ba? Yung nearsighted yung mata. Tapos farsighted yung isa. Di ba idol mo si Leng? Wala lang, gusto lang namin banggitin. Oy, gagag, teka. Kwento mo yung PM niya, men. Tangina, nag-PM to sa akin. Tawa ako ng tawa sa'yo. Sabi niya sa akin, no? Idol!
Sana umuo kayo. Looking forward talaga ako sa battle na to. Looking? Forward? Gago! Gago! Looking forward talaga ako sa battle na to. Kilala niyo ba to? Kilala niyo ba to? Eto si Jonas. Galing ng Bible. Niluwa ng balyena. Putang ina, mga 37 times na sigurong binabanggit. Ultimo isda, di naman nasikmura, yung kabaduyan mo na bit-bit. Yung kabaduyan mo na bit-bit. Kaya sa pinanggalingan mo, kami na sa'yo mismong magbabalik dahil tinapat ka sa big fish, kaya lamon ka na naman ulit! Paulit-ulit! Puro siya, mukha kang ganyan. Mukha kang ganto. Ganun palagi pag bumabanat siya. Iba't ibang jokes pero iisa lang yung mensahe. Ganun kakupal ka. Kaya di na ako magtataka kung ba't pa naipiyok sa laban niya, sobrang gaspang ng lalamunan yung mga sinasabi, gas-gas na! Okay. Buwas ka! Ako naman na magpapamukha ng pinapamukha mo dyan sa pagmumukha mo. Hindi nyo na mamumukhaan to. So, ito na naman yung isa sa mga estilo ni Sinyo, yung one-word scheme. Lupit ng pinakamalupit na gumagamit ng one-word scheme talaga si Sinyo. At sa pagkakalam ko, siya ata yung siya ata yung, correct me if I'm wrong na lang, no? Pero alam ko si Sinyo yung nag-originate ng mga yung ganitong estilo na yung one-word scheme. Siya ata, no? Not sure, not sure. Correct me if I'm wrong sa comment section para malaman ko rin kung mali ba ako or tama. Pero sa palagay ko, si Sinyo yung nagpauso ng one-word scheme, no? Tapos ginaya na lang ng mga ibang battle MC. Yun. Props kay Sinyo na yung one-word scheme niya sobrang effective talaga. Nakakatawa kasi yun kasi ginagamit niya yung one-word scheme na yun sa iba't ibang linya, tapos minsan iba-iba yung meaning depende sa delivery niya. Kaya astig yun. Mga sinasabi, gas-gas na! Ungas ka! Ako naman na magpapamukha ng pinapamukha mo dyan sa pagmumukha mo. Hindi nyo na mamumukhaan to pagkatapos ng ipamumukha ko. Kasi panay puna ng itsura. Kala mo naman kung sinong gwapo. Tignan mo nga itsura mo. Mukhang laging kanin ulam nyo. Kasi tumataba ka na, oh. Nagkakaroon na yung leeg ng bilbil. Kaya pag tumitingala ka, mukha kang pagong nalalabas pa lang ng shell. What the hell? Kung sino pa talaga yung may diferensya sa mata, siya pa yung may matang mapanghusga. Yan ang sakit mo sa mata. Ikaw, ang sakit mo sa mata. Hindi naman ugali yung tinutukoy sa'yo, tanga. Sa tuwing sinasabihan kanila na ang pangit mong kasama. Oo, ang pangit mong kasama. Ang pangit mong kasama. Ang pangit mong kasama. Kasi tignan nyo naman yung itsura. Kamukha niya daw si Goma. Porket kulay interior yung balat niya. Ano ba kasing tatak ng sabon mo, ha? Hena? Tangina ka talaga, nog-nog. Kailan ka pa umalis ng Wakanda? Di ba may kapangyarihan ka? Kaso kalahating araw lang gumagana. Invisible siya sa gabi, tapos nakikita na sa umaga. Tapos magtataka ka pa kung bakit panay kulay mo ang aming nilalait? Pinaulanan namin ng black jokes. Alam mo na siguro kung bakit. Kasi self-proclaimed ka na egoy, isa kang malaking packshit. Akala ko ba si Looney idol mo? Ba't gusto mong maging black lip? At panay bit-bit. Bit-bit ka lang ni Jonas. Yan ang dapat mong ikamuhi. Naturingang ikaw yung maitim pero nagmukha kang palamuti. Dapat alam mo na yan. Nasa poster naman. Jonas Lip Cram. Nakasulat naman. Jonas Lip Cram! At tiga-deliver ka lang ng mga bars kuno mo at pakwela. Iba ang nagpapahatid, ikaw lang yung bano sa manib... Angas no, no? Sa poster pa lang, Jonas Lip Cram, no? Yung lip dun sa pangalan ni Mark Phil or ni Lip Cram is ginawa nilang lift na inangat or binuhat. Jonas Lip Cram. Solid na wordplay yon para sa akin. Man, Jonas Lip Cram! At taga-deliver ka lang ng mga bars kuno mo at pakwela. Iba ang nagpapahatid, ikaw lang yung bano sa manibela. Sa ghostwriting ka nagpasagip. Takpan na to ng tabing at itchapwera. Mga salita mo'y di tugma sa lip.
Parang dubbing sa Korean novela. May ghostwriter siya. Hindi tugma sa lip, parang dubbing sa ng Korean novela. Tangina, solid 'yon, tips. Galing, no? Ko sa mga nanonood ng mga kahit hindi sa K-drama, yung mga dinadub lang na into English or Tagalog, 'di ba? Hindi tugma yung kung paano yung mga dubbing, 'di ba? So, astig ng ano ng banat ni Tipsy doon. Nagpasagip. Takpan na to ng tabing at itchapwera. Mga salita mo'y di tugma sa lip. Parang dubbing sa Korean novela. May ghostwriter siya? Sure ka dyan? Oo naman. Sure na yan. Isa pa yan. Tangina, may ghostwriter ka din? Kaya pala, panay banggit ng galing daw ng Bible to. Kasi iba't ibang tao nagsulat, mabulang yung verses mo! Panay ikaw nagkukwento, di ba? Nagaling ka ng Biblia, bro. Bakit parang eto yung nagpapanggap bukas na libro? Kasi ang sabi mo, may asawa kang may lahi. Tulad ni Looney. Lalabas ka na sa TV. Teka, tulad ni Looney? Ba't parang yung paningin neto yung nagmumulti? Lodi, di ba nung laban nyo kay Batas, ikaw nagkabisa dun, tol? Pero parang mas nasa ulo mo yata yung bulbul. Ulol! Nung laban nyo nila Shea, pikun na pikun ka, di ba? Mukhang mananakit na. Totoo ba? Ba't parang ito yung may problema dun sa mata? Kasi sabi niya, siya daw yung Michael Jackson ng Pinas. Pero bakit nung kasal ikaw yung nag-moonwalk pa atras? Gago MJ ng Pinas? Gusto pang magka-battle international, pang lokal lang yung appeal. Di ka naaabot ng abroad, dito ka na magdi-disappear. Mawawalan ka na ng visa at tapos ka na for real. Michael Jackson ng Pinas, hanggang Pinas lang ang karir. Okay. Round 1 ng Tipsy nyo. Siyempre, unang-una nating makikita, or ako para sa akin, no, non-tournament yung battle, pero para sa akin yung mga maliliit na detalles kailangan pa rin nating makita yon at masilip yon. Yung starter ni Sinyo, tapos may mga starters naman silang pareha, si Sinyo tsaka si Tipsy D, pero mas halata yung kay Sinyo kanina, 'di ba? Parang sinabi naman niya na nawala siya doon, pero sinagap siya ni Tipsy D doon, no? Tapos ano pa bang nangyari doon sa round 1? May effective jokes, no? Yung mga one word scheme, palag yun, sulit yun, na malupit yung binatawan ni Tipsy D na bara doon, yung tawag dito, shoutout sa nag-grinder, tangina, anong oras na nag-grinder ka pa. Tapos ayun, nawala tuloy ako, nag-choke tuloy ako. Tipsy D, saan na ba tayo? Yung banat ni Sinyo about dun sa galing ka nga sa Bible kasi iba't iba yung nagsusulat para mabuo ka. Yung banat ni Tipsy din na yung banat nila na Jonas Lip Cram, napaka-solid nun. Pero so far ayos naman yung pagka-construct ng Tipsy nyo. Nagustuhan ko naman yung performance ng Tipsy nyo. Malakas yon, solid yon, ayos yung construction, ayos yung mga bara na nabuo. Pero syempre, even non-tournament to, kitang-kita mo pa rin talaga yung yung dapa nila. Kailangan pa rin natin makita yon kasi syempre, 'di ba? Battle rap kailangan malinis. Pero meron lang ako nakulangan lang ako ng konti sa mga bara. Kasi jokes okay na palag na ako sa jokes. Pero sa mga bara ni Tipsy D, yung mga bars niya, medyo nakulangan ako doon kasi may pinakita si Tipsy D na alam mo yung solid na bara, hindi na nasundan. Nakulangan lang ako doon. Pero so far okay pa rin 'yon, malakas pa rin 'yon. Tawag dito, balanse pa rin 'yon, pero meron lang konting dapa. May konting slip ups lang si Sinyo at si Tipsy D sa round 1, 'di ba? So, tignan natin kung gaano kalakas, gaano kabigat yung mga bibitawan ng Jonas Lip Cram sa round 1. Pero, tignan natin. Shoutout. Pasensya na sa
Pasensya na sa maririnig nyo na nag-grinder. Wala tayong magagawa dyan eh. May inaayos ata dito sa kapitbahay namin, di ba? Kasala na naman. Kasala na naman yung ini-issue ng mga gago. Ba't nyo ba pinapakailaman yung kasal ko? Di naman kayo imbitado. Tsaka putang ina, yung paningin mo, tinitira pa nila. Eh yung paningin nga ni Nela, di ba? Nabaling na sa iba. Aray! Tsaka, bago mo kumukaan, namumukaan kita. Unang kita ko pa lang sa'yo, namumukaan na kita. Banlag daw ako. Di ko yan itatanggi. Okay lang banlag ako. Yung titi mo naman maliit. Gago, seryoso, seryoso. Oo, liit lang titi niyan. Gago, malit lang titi mo. Sa bagay, di naman dyan liligaya kahit si Onanay. Forward looking. Wala akong pake. Basta, maliit ang titi ng iyong kakampi. Tsaka, sabi mo, banlag ako? Okay lang, pre. Ang importante, maliit yung titi ng iyong kakampi. Tsaka, Maliit yung titi. Ina. Gago, mahiya ka. Nakakapagpaligaya ka lang ng babae kasi sa titi mo tumatawa. ano naman kung may team siya? Wala kayong pake. Ang importante, maliit titi lang yung kakampi. Ano, nakakatawa ka ba? Wala akong pake. Bakit ka nagalit nung sinabi ni Batas maliit ang titi mo? Maliit ang titi mo. Sige, hindi talaga titi. Game! Game! Unang tingin pa lang sa mga tandem natin, mukhang kami ay alanganin. Way back ahon 9 sa Team MS. Nung muntik kaming palarin, ang baba ng tingin sa amin. Pero nagawa kayong gulatin, kaya kahit mina maliit, alam nyong may taglay na lalim. Yung mina maliit, Ulit. kami ay alanganin. Way back ahon 9 sa Team MS. Nung Team MS sa ano yun? Sa Motsurhenyo yun. Para sa, na-review na natin yon, and para sa akin, panalo sila Jonas Lipcrom doon. muntik kaming palarin, ang baba ng tingin sa amin. Pero nagawa kayong gulatin, kaya kahit mina maliit, alam nyong may taglay na lalim. Yung mina maliit, pero may taglay na lalim. May pasabog na agad, di nyo pa nagagawang hukayin. Top game! Fuck the chemistry. Ina mo. Lakas nun, tol. Iba talaga yung chemistry ng Team LJ. Tangin. Doon talaga eh. Isa sa mga naging ano na rin nila yun, naging strength ng Team LJ yung ganda ng chemistry. Tangin. Solid, men. Solid yun. Hindi natin pwedeng i-disregard yung galing nila dun sa ano, sa pag-spit or pag-deliver ng sabay. Yung performance nila nag-act as one talaga, nagko-complement talaga eh. Kaya galing nun. Yung boses pakinggan nyo, nagbe-blend din. Ang ganda na pakinggan, ang sarap pakinggan. Pero nagawa kayong gulatin, kaya kahit mina maliit, alam nyong may taglay na lalim. Yung mina maliit, Galing. pero may taglay na lalim. May pasabog na agad, di nyo pa nagagawang hukayin. Top game! Galing, ang sobra. Galing nun. Di ba yan yung slogan mo? Yung di nyo nakuha, walang nakakuha, anak ka ng tupa. Kala ko ba siya yung senyorito? Pero bakit ikaw yung madalas magpakuha? Laglag naman ng isa buhay. Laglag nung 2x2 sa kampyonato. Naglaway na lang ang puta. Ngayon anong pakiramdam na naririnig mo sa amin yung mga bagay na hindi mo rin nakuha? Pero nandito pala yung Joker. Wala naman niyang bilang. Ang hard mo naman, Pards. Di ba nag-usap na tayo, napupunta lang tayo rito
Para sa bars? Joke lang. Idol ko to sa pagpapatawa. Ikaw ay tanyag na joker dito. Ultimo si Nikki at si J. King, sinundan niya pak mo parang anino. Pero ako, komedyante rin. Ngunit may sarili akong estilo. Kaya sampal sa'yo tong iho. Na di ako sumunod sa'yo kahit ikaw yung senyorito. Kasi pag ako nag-jokes, jokes talaga. Nakakatawa. Pag eto nag-jokes, walang biro. Nakakatanga. Kaya pagdating sa pagpapatawa, marami tayong pinagkaiba. Kasi ako nadadala ko yung tao, ikaw nadadala ang nila. Kasi overrated kayong masyado. Siya daw nagpauso ng burst, wordplay, flexibility ka mo. Assuming ka gago, paano ka naging flexible kung ang tigas ng mukha mo? At speaking of mukha, ang ganda nung chemistry. Yun yung pinaka napapansin ko sa Team LJ. Ang ganda ng chemistry na binubuo nila or yung nabuo nilang chemistry, galing. Kung paano sila mag-deliver, kung paano sila mag-spit, sobrang nagko-complement talaga. Tapos yung writtens nila, hindi talaga kumakawala eh. Kung paano sila mag-deliver, kung paano sila mag-perform, ganun nila ini-spit. Ang galing, ang galing. Tapos sobrang effective din ng mga bara, yung mga punto, yung about dun sa pag-dissect ni Jonas sa estilo ni Sinyo na parehas nga silang Joker, something ganyan. Ang ganda nun, ang ganda nung punto niya dun. Nakita ko yung class picture nyo. Nakaganto ka sa litrato. Ibang-iba yung mukha mo. Sabi ng photographer, say cheese. Mukhang sinabi mo, keso. Kasi kitang-kita, siwang ng hiwa, kala ko nga ay cleavage, bro. Kung ako sa'yo, ipabunot mo yan, Pumapangit na yung image mo. O ano, ngipin mo na naman, bakit? Paulit-ulit ba, brother? Eh kahit anong tira dyan, di na pupudpod, paano magagasgas yung angle? At ano bang special dito? Bukod sa muntikang magka-bars nung inasunto niya, Si Ann Mateo. Doon ko nga nalaman na itong Joker Ay may dugo palang arroyo kasi nagsorry siya sa tao. Sabay po siya daw ay pobre. Naturingan ka na nag-gym, eh bakit ka takot sa korte? Naturingan ka na nag-gym, eh bakit ka takot sa korte? O tinalo rin ako ng batas. Pero ikaw ang mas tinarantado. Kasi inagawan ka na ng babae, inagawan ka pa ng panalo. Kala ko nga gaganti ka. Kaso naging threesome yung labas. Kasi silang dalawa ni Nela, sinibak lang ng batas. Tangina. Aray. Ang dami ng butas. So, inabasag. Dito pa lang, lumalamang na ang Team LJ, men. Ng batas, ba't di nakalusot itong daganyo? Natrap siya kay Bulbul kasi daw si Mark Balbasarado. Bars. Pero iba pa rin daw yung STD. STD? Pangalan pa lang, di na magaling. Di rin nakalusot sa SM. Paano yung kasama mo laseng? Tapos tingin nyo rito, Super MC. Super MC? Baka McGrady lang at Carter na hanggang superstar na lang sa liga pero walang nakuwang title. Kaya desperado na nung 2x2 nang dami na magulang. King ina mo, durog. Durog, round 1 pa lang. Ang lakas ng Team LJ dito. Grabe yung punto nila dito. Kanila na tong round 1, men. Hindi pa tapos to, pero kanila na to. Shota, galawang X na yan. Walang muwang binabanatan. Baka rapist naman, kating-kate na ba mag-champion? Mga sir, please naman, hindi ganyan yung STD. Herpes na yan! Pero yung ending, laglag. Dismayado mga tao. Maganda nga ang iyong proposal, ngunit hindi pa rin pasado. Tapos tingin nyo sa aming bata, sa sugal malabong makatsamba. Sige, umasa ng maaga nang masaktan pag napurnada. May misdel pa na pag-asa, tila sumobra yung baraha. Kasi kitang-kita nyo naman, pati Joker ay nabalasa. Kaya sige, galing. kayo na bet nila, binuwat ng fans yung putapete. Tamang STD nga sila. Sa tao dumipende, basta kami parang whiskey kahit banayad umatake. Bagsak nyo, parang dolphin na lasing na komedyante. Tang ina, durog. Inang yan. Yung buong round 1 ng Team LJ, Goosebumps, tol. Ito na-review na natin ng Team LJ ng ilang beses yung laban nila sa Team MS, Motsorhen, yung malakas na sila doon.
Pero iba yung atake ng Team LJ dito, men. Kung sa pagkakatanda ko, yung atake ng Team LJ dun sa Team MS, more on jokes eh. Pero dito sa battle nila sa Tipsinyo, angat na angat yung bara, angat na angat yung punto, yung mga mabibigat na mga anggulo. Lupit nun. Sobrang balanse ng atake, tapos sobrang ganda ng chemistry. Sobrang nagustuhan ko yung chemistry ng Team LJ habang habang tumatagal na magkakampi sila, umaangat talaga yung level ng chemistry nila eh. Sayang lang wala nang 2x2 ngayon. Pero sana sa mga susunod na taon magkaroon ng 2x2 tapos magkakampi ulit sila, no. Hindi ko lang alam kung totoo bang magkakampi na si Lipcram tsaka Poison 13 sa mga susunod. Pero sana may Jonas pa rin at Lipcram sa mga susunod, 'di ba? Yun, ang lakas. Solid na round 1 yun. Real talk, goosebumps all, from start to finish ng round 1 ng Team LJ. Goosebumps tol. Ang lakas no. Nagustuhan ko yung performance. Nagustuhan ko yung mga angulo. Nagustuhan ko yung mga punto, yung mga suntok, yung mga haymakers, yung mga jokes, di ba? Although hindi masyado nag-focus sa jokes ang Team LJ dito, pero yung punto, sobrang bawi sila doon. And para sa akin, kung titignan natin overall, lamang na lamang talaga ang Jonas Lipcram. Pero kung i-breakdown natin, chemistry, Jonas Lipcram yun. Punches, Jonas Lipcram yun. Haymakers, syempre Jonas Lipcram din yun. Mga bara, mga punto, lahat eh, diba? Lahat yun, Jonas Lipcram. Although, sige, malakas yung Tipsinyo, pero feeling ko hindi yun enough para matalo nila yung performance ng Team LG sa round 1. Jonas Lipcram, 10-8. Ganon kalayo yun. Maliit daw yung titi ko. Tangina nyo, sinungaling. Sobrang laki nito nung sinubo ng partner mo na duling. Tapos di daw kami nag-champion. Puta, ang sakit. Pero may gusto lang akong tanungin. Umabot ka na ba ng second round sa tournament? Hoy, tinitira nyo pa yung ngipin neto? Mahiya ka naman, Phil. Ikaw nga, pag wala kang suot na pustiso, mukha kang pambukas ng beer. Tsaka kung usapang love life, wag ako, Phil. Ako di ko kayang mabuhay nang wala si B. Ikaw di ka mabubuhay nang wala si Camille. Palamunin. Yo! Napakasaya ng Pilipinas. Nakalaya na si Looney! Pero ito, wala pa rin pagbabago. Habang buhay ka lang nakakulong sa kanyang pagkatao. Oo, nung ay ni Sixth Street nagkanabro, nahirapan akong manood. Kala ko senaryo sa ubaryo. Nagsalpukan yung mga tamod. Hindi lang basta tamod. Nagpapakakupal pa. Sa lahat ng kilala kong kupal, ikaw lang yung proud ka pang kupal ka. Proud ka pang kupal ka? Putang. Kasi, hindi lang daw estilo nakuha. Nako po. Pati itsura. Nawala si Sinyo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na natandaan ko sa battle na to, yung nag-joke si Sinyo. Kasi, hindi lang daw estilo nakuha. Pati itsura. Wow, I'm amazed. So di ka lang pala copycat na banuka. Ikaw rin ay copy face. You're such a disgrace. Isa kang kahihiyan, bayaw. Kaya wag ko lang umasa tang ina kasi masyado ka pang hilaw. Paano mo kakayanin yung iba kung di mo nga kayang maging ikaw? Hindi mo nga kayang maging ikaw. Hindi mo nga kayang maging ikaw. Putang ina. Hindi mo nga kayang maging ikaw. At siya daw, ang carbon copy ni Marlon P. Pardon me. Nagpapatawa ka ba? Kasi mukha kang Looney parody. Saka bakit ka namin pe-personalin wala ka naman sariling personality? Anong tingin mo? Susunod kami sa usapan natin na kesyo,
Friendly battle lang daw yung gagawin namin. Ulol! Yung pag-atras mo sa kasal, yan ang susunod nating tatalakayin. Kasi tong putang inang to... Teka. Anong tinitingin-tingin mo? Ba't ganyan ka makatingin? Teka, saan ka ba nakatingin? Tangina nito, meron nga pala tong problema sa paningin. Patingin? Alam mo, tingin ko, dapat ka nang magpatingin. Kasi kung may malayo ang tingin, eto magkalayo yung paningin. Tingnan mo to, kinakausap pa, doon ka tumingin! Gago! Tangina, one word scheme yan, diba? Pati si Tipsy din nahawa na sa one word scheme, pero syempre kasama yan sa estilo nila. Galing nun, pero nag-choke eh. May choke eh. Tignan natin ha. Kasi sabi niya, yung tingin niya daw sa atin tagilid. Tagilid? Baka pagilid? Ito lang yung kilala kong pag naluluha, pati mata nangingilid. Kapatid, sigurado ka bang mata mo yan? Parang ang luwag kasi sa case mo. Yung tipong pag inalog-alog kita, mukhang mag-iiba ng pwesto. Sarap mong lagyan ng tapaoho. So paano ka magpatak ng eye mo? Paganto? Paganto? Hindi, ang cute mo pala pag nasisilaw ka. Paano pag mataas yung araw? Nakaganyan ka. Tangina nitong mga to. Tangina nitong mga to. Sabi nila, pag nawala daw yung flip top, wala na rin ako. Pinredict nila yon many years ago. Sa inyo na lang galing na di na magtatagal pa to, tapos ngayong nakasampung taon, nakikifestival kayo. Mga bobo! Kung makapagyabang sa kanta, kala mo talaga kumikita. Hinamak pa yung rap battle, panay hingi naman ng battle kay Enigma. Gusto nyong matapos ang liga para mawala kami sa larangan? Eh, hindi nga kami masyadong lumalaban ngayon sino sa atin ang mas nangangailangan. Aminado naman, Ayos yun. aminado naman, wala kaming kanta. Alam na nila. Ikaw meron kang kanta, di ba? Alam ba nila? Ba't ba hinahanapan nyo kami ng kanta? Kala nyo naman talaga, susuporta. Bakit? Nung naglabas ng album si Badang, sinare mo ba? Makasarili ka! Hindi, di ba? Makasarili ka! Tapos, tira ka ng tira kay Badang. Hoy, Pero may ganito ka namang bitawan. Matigas pa ako sa buto ni X-Men! puta buto ni X-Men. Putang ina, Jonas, ano bang pinagsasasabu mo? So sa susunod, ano na lang sasabihin nito? Mas macho ka pa kay 300. Yung 300, yung movie na 300 yun. Rapper ka pa kay 8 Mile. O mas solid pa yung tracks mo kay Transformer. Tangina, paano to naging champion ng tryout, sir? Eh halata namang nakuha mo lang yung title pero wala ka sa karakter. Brother, ito nga pasok ng secret tryouts, kaya nag-feeling na big threat. Eh kaya lang naman yung ginawang secret, kasi walang bibili ng ticket. Shit! Ba't nung nakapasok sa liga yung pinakita, di man pang angat? Sablay yung wordplay, mali yung reference, basta lahat! Ni Nestor Asaitono, dun pa lang halatang hindi ka nasasapat. Tsaka ba't pa yung tinawag na secret kung hinayaan naman na may nagkakalat? At pareho silang pasok sa tryouts. Pero yung proseso, amin ang itatama. Pareho yung proseso amin nang itatama. Ito na ang araw ng paghuhukom, kaya dapat na kayong magambala. Nakalusot nga ba kayo sa salaan? Kahina-hinala. Pues ito ang araw ng paghuhukom nyo sa inyong fuck! Pues tutuloy ko, pre. Pues ito na ang araw na kayo dapat husgahan sa inyong pagkakasala. Time, that's 2. Okay, patapos na. Nag-choke pa. Ano na eh, nakukuha na ng Tipsy nyo yung yung bawi, 'di ba? Nakakabawi na kasi ang tagal na nung parang yung choke nila nasa unahan, tas matagal ulit eh. Dito ender na yung nag-choke. Sayang kasi nabitin na, malakas na yung malakas na yung naging performance na, malakas na yung naging bawi. Pero ang kulit lang ng choke talaga no. Doon pa talaga sa ender. At syempre, sobrang magmamatter talaga yung choke na yon kasi nasa yung lugar nasa nasa dulo di ba? Dulo na ng round nila.
sayang, no? Sayang kasi nagustuhan ko na 'yon. Natawa na ako. Nakalimutan ko na yung mga bara nakalimutan ko na nag-joke sila tapos tumatak na yung mga bara na sobrang naging effective. Pero at the same time, ender nila, nag-choke pa si Sinyo. Si Tipsy di pa yung tumapos. Wala. Kung bibilangin natin yung mga choke, si Sinyo lang talaga yung nagkaroon ng maduming performance. Choke siya ng 3 beses. Si Tipsy di may konting stutter pero hindi naman na minimal lang yun. Ang pinaka naging highlights yung choke ni Sinyo na 3 beses eh. Yun nga, pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, nakabawi na ang Tipsinyo, nakabawi na si Sinyo mismo. Pero right after that, ender dun pa ulit nadapa. Sayang kasi nabuo na nila yung round nila. Para sa akin nakabawi na, natapalan na ng Tipsinyo yung choke. Pero yun, at the end of the day or at the end of their round, nakuha pa rin nilang nag-choke pa rin. So, ibababa ko 'yon. Maganda na sana eh, 'di ba? Para sa akin, nakabawi na sila. Parang itatay ko na sana yung 1 and 2 eh. Pero sa performance kasi mas marami talagang mga makikitang dapa sa round 2 kaya iskoran ko na to, bigyan ko to ng 7, 8-7 para sa Tipsinyo. So, tignan natin kung mauulit ng Team LJ yung performance nila sa round 1. Kasi kung mauulit nila yung round 1 na performance, kanila yun, malinaw. Nagustuhan ko yung nagustuhan ko yung mga wordplays, mga bara ng Tipsinyo dito. Maganda yun, yung nag-one word scheme na naman sila, yung mga jokes nila. Pero hindi enough eh. Feeling ko hindi enough yun. Natin si Sinyo. Sorry na naman. Tinitira nyo yung tryouts namin. Hindi naman kayo nag-tryouts. Dinuduldul nyo pa sa ating laban. Kung ako sa inyo, huwag kayo nagsasalita sa bagay na hindi nyo naman pinagdaanan. Ha? Nakalaya na raw si Looney. Magpalakpakan tayo! Pero kahit nakalaya na si Looney, maliit pa rin yung titi mo. Sabi mo, banlag ako? Anong paki ko? Basta ang importante, di man pantay yung paningin ko, maliit pa rin yung titi mo. Paulit-ulit ba, maliit pa rin yung titi mo. Sabi mo pa, tangina ka, galing ako sa Bible. Anong paki mo? Buti nga yung Bible, medyo malaki. Tapos tinira pa na ito yung pustiso ko. Itong rapper na asungot. Okay lang naman nakapustiso kaysa naman dito, takot magpabunot. Hindi malaki yung ngipin neto. Matapang lang. Hindi, maliit lang yung bibig. Ang cute ng ngipin mo, no? Pasugod. Matapang. Kung naging daga ka, malulungkot yung daga. Sabi nila, mukha ka raw daga. Hindi, sabi ko, tao ka, mukha kang daga. Ang liit ng titi mo. Ito na ang pinakamalaking ribat sa buong mundo. Ang liit ng titi mo. Game, round 2, round 2. Game. Yo. Game. Tatadta rin namin kayo ng summer job. High ring. High king. Okay. So, sa mga nakaalala, ito yung ginaya nila, no? Ginaya ng Team LJ yung Tipsy D 3D laban nila sa Team LA, Looney Abra. Napanood natin yun, na-review natin yung battle na yun. So, sa mga hindi pa nakakaalam, pwede nyo panoorin yung Team LA versus Team Double D sa 2x2 2012. First round sila naglaban. Kung gusto nyo panoorin yung mismong battle at makita kung ano yung sinasabi ko na ito yung style na ginagaya ng Team LJ dito sa round na to.
Panoorin nyo yun. Pero kung gusto nyo naman or trip nyo naman yung review ko doon, nasa channel lang din natin. Naka-playlist naman tayo. Puntahan nyo yung mga playlist natin. Naka-playlist yun. Lahat ng mga battles, lahat ng mga non-tournaments nandun. Lahat ng mga battle leagues nandun. Hindi naman lahat. Yung mga battle leagues lang na inaano natin, binibigyan natin ng reaction videos, nandun yun. So, if may time kayo, pwede nyo panoorin yung review ko doon. Kung ayaw nyo naman ng review, panoorin nyo sa FlipTop na channel, okay? Para mag-gets nyo yung sinasabi ko dito na ginaya ng Team LJ yung performance ng Double D dun sa sa laban nila sa 2x12. Okay, let's go! Game! Tatadtarin namin kayo ng summer job, High ring, upper punch, high king. ang payat mo, Dalsim, ang lamya mo, Backling, dapat shampoo mo, Pantin, dapat boots mo, Racumin, mapagmataas to, Yangming, kapal mukha mo, Padding. We're only doing this for fun. Outing. Okay. Bayaw, swimming tayo. gaguyaw, delikado dyan. Bakit? Malalim yan. Dito na lang tayo. Sigurado, mababaw lang. Pero kailangan pa ba nating magtalo? Wag na nating pahabain. Mapamababaw o malalim, sabay nating talunin. O ano, na-miss mo ba si 30? Ito'y Orani Bataan. Isang pandak at nagmumulti? Paiiyakin ka na naman kung saan may kaibigan ka pang pwedeng sandalan tong di marunong lumingon, binalik sana karaan. At Emil, kamusta? Congrats, nakarecover ka na. Huling kita sa'yo sa bodega, marumi at long hair ka pa. Gago, si Sinyo yan. Ay puta, kala ko si Emil. Kasi sobra mong payat. Tignan nyo naman yung itsura. Parang Sobra yung balat. Tindigan pa lang, halata mo nang bakat yung laman loob. One time nga, nagpa-x-ray to, tinapatan lang ng lighter yung likod. tapos model ka pa ng bench. Eh mukha ka ngang may TV, kaya Sino maniniwala? At paano ka rin magiging hot kung ikaw Ay wala ng baga. Kaya kung si Kuya Delo, sumobra sa labi, kaya labis na. Eto naman, sumobra sa ubo, kaya tignan nyo, ubus na. At kung akala mo makakaligtas yung malaki mong pisngi, Tipsy D, ikaw lang yung tao na mataas yung binte. Talaga namang nakakatuwa. Yung pagmumukha mong sobrang lobo. Sa tutukan, para kang palakang dudura ng todo. Alam nyo ba si Tipsy D? Nagkabeki ito dati. Grabe yung tina, hanggang likod ng ine. Kaya pag nagmumotor to si Tipsy D, yung pisngi kailangan nilalangisan. Paano pag nagsusuot na to ng helmet, puta? Pahirapan. Pag tatanggalin, hassle pa rin kasi sa ngipin, sumasabit naman. Sa susunod na mag-helmet ka, dapat yung deceiver na lang. Pero siya daw yung rapper na holdapper. Tanga, wala kang nauto dyan. Ikaw yung rapper na kidnapper. Kung mang-iskoba malayuan, kinapos ng ensayo to kay J. King. Tapos nag-joke pa ng tuluyan. Pero nakanakaw pa rin ang panalo kahit hindi mo tinutukan. At ikaw naman, Mr. Pabuhat, siya yung taga-sulat mo. Okay, so na-review naman natin yung Tipsy D J. King. Na-review natin yun. And para sa akin, Tipsy D talaga yun kahit na nag-choke siya ng ilang beses. Kasi yung naging banat kasi ni J. King sa round 3, hindi na naging ganun ka powerful or effective eh. Unlike sa yung pinakamalakas na round ni Tipsy D, yung round 1, and feeling ko yung round 1 na yun talaga yung pinaka naging naging foundation ni Tipsy D para pumuntos ng pumuntos. Nag-choke siya sa round 2 entry ata si Tipsy D, or di ko na matandaan. Ng first round ba yun or second round? Second round yun, diba? Ng review natin sa Isa Buhay 2016. Pero yun, sa pagkakatanda ko, binigay ko pa rin kay Tipsy D yung panalo doon, even nag-choke siya against J. King. Tapos nag-joke pa ng tuluyan, pero nakanakaw pa rin ang panalo kahit hindi mo tinutukan. At ikaw naman, Mr. Pabuhat, siya yung taga-sulat mo, tukmol. Utal-utal ka pa nung gubat. Mga letra mo'y buhol-buhol. Ganyan talaga pag di mo sulat. Sadyang mahirap ipokol. Galing sa Tipsy yung mensahe, kaya pala bulol-bulol.
Kada laban, daming sablay, talagang ikay nakakadyahe. Sa tandem nyo, ikaw yung hassle habang siya yung dumidiskarte. Gamay nyo man, pasikot-sikot, Nandaan sa gantong kalye, pero tipsy yung nagdadala, kaya ang pangit ng balanse. At oo, Galing. maraming bumibilib sa bars mo. Pero kami, never. Sanay kami sa punches na Nag-iiwan ng black label. Ba't kami tatangkilik sa bar mo? Maraming match better at walang nabibigay na hard ang iyong bartender. Pwes ako magbibigay ng hard. Ito'y Bacardi 151, kabila Spiritus, tama nito sa'yo'y direct. Ito'y magmumula sa lipa tungong Utak ko connect. sanhi ng linyang laman ay alak. Psychological effect. Kasi binigyan kita Tangina. ng shots na di mo kaya yung content. Ano? Tapos na ba inuman tipsy? Di pa. I take the last shot sa alcoholic. Ako yung tequila. O mukhang namumutla ka na. Nanlalamig, di na makangiti. Lahat ng tagay sinalo ng tipsy, di na yan makakauwi. Partida pa uspa ako. Ina nyo. Galing. Pulido. Pulido. Ang galing. More on bars yung round 2 ng Jonas Lipcram. Kung titignan nyo or babalikan nyo yung round 1 performance ng Team LJ, masasabi natin na ano na alam mo yun, jokes, bars, pero dito sa round 2 more on bars talaga sila at punto. Ang ganda ng mga ano nila doon, ang ganda ng atake nila doon sa Team LJ, sa Team STD, yung pag-impersonate nila doon sa Double D nung 2012 laban nila sa Team LA, Looney Abra. Sobrang nagustuhan ko din 'yon. Yung mga metapora, nagustuhan ko rin 'yon. Overall, sabi ko nga sa inyo, sobrang balance talaga ng Team LJ. Yung chemistry, yun talaga yung pinaka nagdala. Yung chemistry, hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng i-disregard yung ganda ng chemistry ng dalawang to. Sobrang ganda, sobrang alam mo yun, nagko-complement talaga yung atake nila eh. So yung returns nila, yung kung paano nila i-perform yung returns nila or yung mga rounds nila, sobrang nagko-complement yung mga bara, yung mga jokes. Pasok lahat yon, walang naging dead air sa akin, para sa akin walang naging dead air, walang mga flat moments. Pasok lahat ng tira, pasok lahat ng mga bara, pasok lahat ng mga jokes. Well-rounded, pinakita nila yung pagiging well-rounded nila. Sila yung, para sa akin, sila talaga yung pinaka-solid na tandem eh. Di ba? Team LJ, solid kayo, hayop. Lakas nun, lakas nun. Tipsy nyo, malakas yon, pero underprepared eh, di ba? Ineffective din yung iba. Hindi ko sinabing lahat yung iba na mga bara, ineffective yon. Kitang-kita na lamang yung Team LJ doon. So, it's a 10-7 in favor of Team LJ, 20-15. Ang laki nung lamang na yon, pero respect pa rin. Tignan natin. Siya daw si Flip Top Push. Push? Baka push-tiso. Kasi pag walang pustiso yung pang-agat mo, not working. Kailangan lagyan ng pandikit kada next morning. Yung mga ngipin mong malabo na mag-let's bolt in na wala sa front row parang sinibak sa networking. Pero ang galing. Okay. Ang galing. Para di malaglag yung pustiso ni Lipcram, Pag nagra-rap, hindi gumagalaw yung panga. lips lang. Tangina, ang galing. Pag nagra-rap sa'yo ka, lip cram, hindi gumagalaw ang panga lips lang. Shit. Nakalimutan ni Sinyo. Ang tagal ng choke. Putang ina. Ulit.
Pag nagrarap si lip cram, hindi gumagalaw yung panga. Lips lang. At di ba ikaw ay big fan ni Idol Rafi? Wag mo nang itanggi, sir. Sorry. At di ba ikaw ay big fan ni Idol Rafi? Wag mo nang itanggi, sir. Paano mo naman nasabi? Nagpatanggal din ng teeth, sir. Gago mo lang forever. Yung mga ngipin mo na yung patunay. Ano bang motto niyan sa buhay? Matira matibay. At sinabi mo ikaw ay Bombay. Dahil ba kulang ka sa ligo? Wala kang liguan? O dahil sa mga ngipin mong pahulugan? Kung yon ang dahilan, ba't hanggang ngayon bungal ka pa rin? Meron ba sa iyong hindi naturo? Dahil sa lahat ng Bombay, ikaw lang yung hindi marunong magpatubo. Lip, wag kang mawala ng pag-asa. Hindi ka dapat sumuko. Kain kang fertilizer, malay mo tumubo. Ikaw yung utak mo gumuho. Meron kang perfect round. Kasi wala kang point yung salitaan. Walang point yung salitaan. Tawa ako. Walang point yung salitaan. Ano ba yung estilo mo, taekwondo? Kasi yung punches madalang. Kada round niya, 316. Sukat ng round niya dyan, 316. Pero yung mga 40, yung walang kwenta, hindi lang. Nakakatawang galing ka sa Bible, pero yung verses mo walang bilang. Hindi ko na alam. Walang bilang. Natawa ko na, shit, hindi ko na alam. Natawa lang ako. Lagi mo pang kinukwento na kesyo, galing ka ng Biblia, bro. Pero bakit eto, yung nagpapanggap, bukas na libro? Hindi lang. Pero Palakpakan natin sila! Okay lang natin. okay lang yan. Time. Huwag kayo malungkot. Importante na si Ame. Natatawa ako, liit titi. Okay, tapos na pala, no? So, wala. Blackout talaga si Sinyo doon. Tapos, si Tipsy din, sabi nga niya, nahawa na daw siya. Ayun. Wala na tayong pag-usapan sa round 3 ng Tipsinyo. Blackout talaga sila doon. Okay. So, naging dragging, no? Naging pababa yung, yung performance ng Tipsinyo. Malakas sila sa round 1, tapos pababa ng pababa. So, 8-7-6 para sa akin. 21 points for them. Jonas Clipram may 20 na sa rounds 1 and 2 pa lang, di ba? Nakakainis ka. Ginagalit mo ako. Buti pa ako nagagalit yung titi mo. Hindi. Ang laki ng pisngi mo. Ang laki ng ipin mo. Pero yung titi mo, hindi. Yo, magre-rebat sana ako kaso wala pala yung sinabi. Game. Breakdown lang natin yung katangahan nila sa battle rap. Alam nyo bang may rebat to si Sinyo kay Chris Dilano? Sabi neto ni Gago, wow, nagkalat pa ng papel. Ang lupit nyo naman, pre. Alam nyo na kasing mananalo na kami, kaya inuna na yung confetti. Ano? Yung pre, niray mo sa confetti? Pre? Confetti? Puta, tinde. Idol Sinyo, anong tawag mo dun? Multe? Tapos yung laban niya kay Shernan sa Taiwan, nirhyme niya yung mali sa bayani ag bayani. Gago, inulit niya pa yun. Nirhyme niya uli yung mali sa palabas na bagani. Uta, ayos ka lang. Yung ay nagiging i. Bloopers ba yun o parody? Sa ay nga, hirap ka na. Paano pa kaya sa A to Z? Pero nung tumikit kay Tipsy D, biglang angas. Tamang hamon tong bayabas. Kaya ko na yung A to Z. May support na ako ng abakadas. Ito naman, sabi niya kay Price Tag. Ano Price? Naaalala mo pa ba yung sa Davao? Ako'y medyo nag-alanganin. Ha? Ako'y medyo nag-alanganin. Alangan yon, tanga. Kaya nung binigay niya kayo sa amin, Di na kami nagkaba. Inaka. Tapos
Tapos yung judging niya nung Isa Buhay Final, sabi niyo, sobrang ganda ng Istanbul ni Sixth Street, kaya hindi ko na siya binawasan. Sobrang ganda ng Istanbul? Bigyan niyo nga to ng palakpakan. Kailan pa naging maganda yung Istanbul? Napakahusay mong hurado. At dahil dyan, paring Tipsy, may pinapasabi si Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan si Einstein. Talagang yung IQ niya ang tarik. Kung noon ka pa nag-judge, malamang nag-champion si Balakid. Ito pa yung mas classic. Sabi niya kay Tek, pati kay G-Clown, tinira mo, hadukin ko, lamunin mo tong energy ball. Tang ina, Street Fighter, naging Dragon Ball. Sobrang wak mo dun, tangi. Ano yun? Parang pinalabas mo si Shenron, tas doon ka humiling kay Nadare. Pero seryoso, di ba? Shenron Nadare. So si Shenron, siya yung dragon sa Dragon Ball, di ba? Si Nadare naman, siya naman yung dragon ni Reka sa Flame of Reka. Okay? Nalabas mo si Shenron, tas doon ka humiling kay Nadare. Pero seryoso, di ba kasal ka na? Ano kayang pakiramdam ng yung kumpare na siya yung kapampangan na may dugong aso pero ikaw yung nagpatali? At alam mo ba na yung aso hindi kumakantot ng patago? Gusto nila lantaran. Sa relasyon mo nga patunayan kung ikaw ay kapampangan. Kasi 3 years ago nag-propose ka na. O nasan yung kasal, Mr. Kagasan? Mukhang ginamit mo lang yung pag-ibig bilang isang kasangkapan upang dusot malunasan. Alam mo magkakabulgaran, kaya nag-alok ka ng kasal para takpan yung kasalanan. At napalood ko yung prenup mo. Dami mong luhan pumapatak. Ang ina mo, wala ka nang inambag sa kasal, ikaw pa yung umiiyak. Aray! Pero pag-usapan natin yung tandem nyo. Dugong aso kumampe sa lasinggero, mukha nga yatang nauto ka. Dalawa lang naman labas mo dyan. Kung di ka maging pulutan, malamang tagakain ka ng suka. Eto naman tamang pumera. Marami yang nahutot dito. Okay lang daw maging tagabuhat, basta malaki yung benepisyo. Wala kang sinasanto sa battle, pero ikay aming nabisto. Kasi para kumita lang ng ninoy, sumamba ka sa Santo Niño. Kaya kinampi niya si Tipsy, kaya kinampi niya si Sinyo. Tapos si Thirdy ay nilimot. Sabay labas ng Tipsinyo. Para sa tao makahimo. Kaya anong time machine? Baka washing machine ang naimbento at kinalikot. Kasi para lamang sa damit ay nagawa mong magpaikot. Tang ina, wasak. Pero nakisosyo na lang Wasak. si paring Sinyo. Sa naisip nito ni paring Tipsy. Kada battle, katwiran busy. Nawala yung linya yung ang witty. Kaya pala nung DPD, bumabain yung quality. Imbis skills ang nangibabaw ay marketing strategy. Para sa online business, bumabattle. Sobrang wak naman nun shit. Na wala pagka-warrior nito ni Kevin nung sumandal na sa net. Oh, paulit-ulit ba ng angle? Pero teka lang saglit, hinalungkat namin ay damit, kaya tsak na may maliligpit. At humihingi ka pa ng friendly battle, kami ay umuong nga, sir. Ngunit traidor nga pala tong Joker, kaya usapan cancel. Anong tingin nyo sa amin, Totoy? Di kami bobong battler, kaya binali namin yung oo, ito'y double barrel. At sabi Galing! nila matalino ka, pero hindi mo namalayan na ultimo sarili mo ay nagawa mo ng butasan at kaya ko yang patunayan. Kasi mula pagka-rookie, ito'y nawili. Kaliwat kanan, hinahangaan. Biglang energy ball nung 2x2. Tingin ko doon ay kahinaan. Pagdating daw sa bar, itong Tipsy, matuturing daw mayaman. Pero malaking kabulaanan. Kung para lang sa isang bilog, naghanap ka pa ng kaambagan. Pero Oo. sila daw ang best duo, bulong-bulungan at usapan. Pero magkaiba yung tandem na nagsama lang sa tandem na may pinagsamahan. Kasi yung tandem nyo, natahilang sa negosyo at damit. Yung tandem namin higit pa sa magkatropa at kapatid. Yung tandem nyo ay nabuo lang sa Shit. hangat ng makamit. Yung tandem namin na lasakan ng tamis pati pait. Yung tandem nyo ay nabuo sa Tang ina. ambisyon na magkampiyon. Yung tandem namin magkasama sa mandakong maparon. Kaya alam nyo na ngayon, mula noon hanggang ngayon, wala pa rin kumakalas, wala nang masusunod doon. Tang ina, wasak. Goosebumps na naman, no? Sige, kayo na yung sikat. Shit. Kayo na yung angat.
pero yung tandem namin, mananatili ito na tunay. Hindi lang to pang 2x2, ito'y nagawa pang isa buhay. Kahit lang na magigay para sa laban niyo! Tang inang yan, goosebumps yung round 3. Round 1 and 3, goosebumps yung tol. Akala ko malakas na yung 1 and 2, no? Akala ko sobrang lakas na ng 1 and 2, pero pagdating sa round 3, mas naging malakas pa yung performance ng Team LJ doon. Hindi na natin kailangan explain yung round 3. Kitang-kita naman na sobrang nilamon talaga ng Team LJ yung round 3 ng tipsy nyo doon. Natawa lang ako din sa sa sinabi ni Lip na gusto ko sana mag-rebut pero wala pala kayong sinabi. Inabasag eh. Tapos yung mga punto nila dito, wala talaga. Durog talaga. Sabihin natin ganito, para isang isang content na lang, isang review na lang. Sabihin natin hindi nag-choke ang tipsy nyo sa 2 and 3 kasi yung round 1 malinis naman eh, 'di ba? May mga stutter lang pero sobrang minimal naman 'yun. Pwede nga nating i-disregard 'yun eh, 'di ba? Pero so far kahit na naging ganun yung round 1 nila, malakas pa rin naman 'yun eh. So ipagpalagay natin yung rounds 2 and 3 nila is na-spit nilang ng maayos. 'Di ba? Hindi nag-choke yung tipsy nyo sa 2 and 3. Pagpalagay natin ganun. Sa tingin ko hindi pa rin nila or hindi pa rin enough yung tipsy nyo, yung ratings ng tipsy nyo dun sa naging ratings ng Team LJ kasi sobrang pulido, sobrang direkta lahat na mga suntok, ang ganda nung pagka-construct, ang ganda ng execution, ang ganda nung stage presence ng Team LJ, chemistry, sobrang sulit, no? Sobrang sulit, ang ganda nung yung atake, nagko-complement yung retention, yung performance, yung delivery, lahat eh. Diba? Sa 2x2 kailangan mo kasi makita yung mga ganung klaseng bagay kasi kapag dikit yung battle, pag naging outcome is ng battle is dikit, kailangan mong doon mag-base sa mga ganung klaseng maliliit na bagay, mga ganung performance sa chemistry, sa delivery, 'di ba? Pero ito, alam naman natin na naging one-sided yung battle. Para sa akin, naging one-sided yung battle. And pinagpalagay lang natin na naging malinis yung performance ng Tipsinyo. And para sa akin, hindi pa rin yun enough para matalo ng Tipsinyo yung Jonas Lipcram sa battle na to. So, I'll go for Jonas Lipcram sa all 3 rounds, 30-21. Sobrang layo nun para sa akin. Nag-choke ang Tipsinyo. Diba? Pati si Sinyo pati si Tipsy na dami na, pero yung performance ng Jonas Lipcram pataas. Naging malakas na yung 1 and 2, pero yung round 3 nagginiba na nila sila Sinyo Tipsy doon. Sobrang pulido na, sobrang lakas nun. Kaya 30, kung kaya natin lumagpas sa 30, bigyan natin ng 50 yun. Diba? 50-21, ganun kalayo yung possible score eh. Sa sobrang lakas ng pinakitang performance ng Team LJ. And para sa akin, sa lahat ng na-review kong battle ng Team LJ, ito yung pinakamalakas, pinaka-solid, pinaka-angat yung pinaka-angat yung performance, saka yung chemistry. Ang galing. Solid yun. Goosebumps yung round 3 men. Goosebumps. Ang lakas nun. Team LJ ako dito. Flip Top Festival, Senior Tipsy vs. Jonas at Lipcram. Magigais pambeses para sa sarili nyo at para sa kanilang lahat. Maraming shoutouts ulit sa inyo. Sana makasama namin kayo bukas. Ang Boto Rumorado 5-0. Magigay tayo lahat para kay Jonas at Lipcram. Yan, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. At syempre, happy isang dekada sa Flip Top. Palakpakan nyo mga sarili nyo, mga may sipon bukas. Yan, gusto ko lang magpasalamat kay Boss Enigma, lalo na kay Kuya Kebs. Kung wala si Kuya Kebs, wala tayong mapapanood na video. Syempre, respeto pa rin kay Idol Tipsy tsaka kay Idol Sinyo. Respeto, Sinyo Tipsy. At syempre sa lahat. Salamat, sir. Ayun, siyempre pasensya ka Lipcram dahil hindi namin nabigay yung best namin. Siguro babawi na lang kami sa mga susunod na battle at shoutout sa lahat ng mga pumunta ngayon dito at happy addict. Thank you. Judges, mabilis. Yung klaro naman, Jonas Lipcram. Ayan, binigay ko all 3 rounds. Jonas Lipcram, hopefully maayos yung lagay ni Sinyo dahil nakikita namin sa backstage kung ano yung problema sa kanya. Sana wala namang malaking problema. Ayun, pero Jonas Lipcram.
Binoto ko Jonas Lipcram. Sayang din natin nakita yung senior tipsy din na laban. Pero, I mean, yung senior tipsy din na malakas. So, Jonas Lipcram, alam niyo na yun. Jonas Lipcram, klaro naman. Sayang lang yung matchup. Maganda sana yung result. Nasayang talaga yung matchup. Yo, syempre, malinis na malinis binigay namin kay Jonas at Lipcram. At syempre, props pa rin kay Tipsy D. Kasama-sama kami ngayon dito. Hindi natin alam kung anong dahilan nila, ba't di sila nakapaganda. Pero sobrang linis ng performance na yun. Pero bukod doon, gusto kong shoutout si Rarik. Happy 10 years sa Flip Top. Sana sumuporta pa kayo sa marami pang taon na susunod. Smaglas! Brr! Okay, so ayun, shoutout sa lahat and shoutout sa nag-request nito. Thank you. So yun, Vladi, shoutout sa'yo. Sana nagustuhan mo yung review ko sa battle na to. Ako kasi personally nagustuhan ko yung review ko sa battle na to, tsaka nakakagulat na sobrang naging solid na yung tag team ng Jonas Lipcram dito. And sayang lang hindi natin narinig yung malakas na tipsy nyo. Pero gaya nga ng sabi ko sa inyo, pinagpalagay na natin na malakas yung tipsy nyo, na na-split nila na maayos yun. Sa tingin ko naman, Team LJ pa rin yun. Sobrang lakas nila dito. Yun, shoutout Vladi. Sana mapanood mo tong battle na to, yung review ko sa request mo. Thank you. So, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.